San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Home Global Corporation. Panibagong taon, panibagong pagkakataon. Ito po ang simbolismo para sa karamihan sa atin ng bagong taon. Para sa ating mga OFW, pagpapatuloy ito ng kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Matapos ang masayang bakasyon, karamihan sa kanila ay babalik na sa kani-kanilang trabaho abroad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong ate Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Gabi, muling dumalaw ang Buhay OFW sa tanggapan ng OWA para tugunan ang mga suliranin at katanungan ng ating mga OFW. Masasaksihan din natin ang success story ng isang Pilipina na tunay nating maipagmamalaki. Ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa tanggapan ng TESDA para sa iba't ibang kaalaman na ating matututunan. Mga kwentong Buhay OFW sa aming pagbabalik. 3 weeks siya at saka dala sa Amosop Amosop. Hospital. Pero pagdala doon, mga 1 day and 1 night lang. Pagsunod na gabi, 12 yata yun ng gabi, namatay na siya. Buhay OFW. San Miguel Corporation, Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukoidan Food Supplement, Home Global Corporation. Buhay OFW. Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid sa buong mundo. Nandito na naman po tayo sa Buhay OFW. At syempre makakasama po natin ang ating suki dito sa OWA, ang ating pong Welfare Officer ng Repatriation and Assistance Division, ang ating kapatid na si Kapatid Nestor Borayag. Magandang gabi kapatid Nestor. Magandang gabi, kapatid na Marisa. O, kamusta ang bagong taon? Enjoy? Enjoy naman yung bagong taon, kaya lang medyo maigsi yung bakasyon natin. Ayun, kasi tumapat ng Sabado at Linggo, no? Oo. Ayan, hindi bale, babalik na naman tayo ng serbisyo sa mga kapatid natin at syempre marami tayong mga pagkukwentuhan at mga problema ang kailangan mo na namang bigyan ng solusyon at syempre parate pag sinasabing Nestor Borayag ng OWA. Action man. Ayan, di ba po? Ngayon naman po, kapatid Nestor, meron po ako ipapapanood sa inyo isang istorya ng ating OFW, ang kanyang asawa, si Andrea Salarda. Panoorin po natin ito. Kapatid Andrea Salarda. Tama? Good evening po, ma'am. Paano ka nakarating dito sa amin sa Buhay OFW? One time, ma'am, nakapanood kami sa Channel 41. Yun nakita namin na nagtutulong pala itong OFW. Kaya kami na magpunta dito para humingi ng tulong about sa claims ng asawa ko na seaman noon. Seaman siya. Opo. Namatay siya dito pero doon siya na aksidente sa barko. Nadaganan ng ejector pump na motor. Parang sa kanya lahat yung weight ba nagtama. Pagkatapos yung
Yun ang dahilan ng ano siya, parang wala na siyang ganang kumain, mga ganon. Parang sumama na yung pakiramdam ng gabing yun. Pagkatapos, hindi na siya nakapa-check up doon kasi alanganin daw sa time nila kasi Sa sat barko. sila kasi pabalik na naman sila kasi na patapos na yung kontrata. Pabalik na sila ng Pilipinas. Dahil Nang patapos po, na. Ma'am, sa Japan. Sa kasi Japan. home port nila, Japan. Pagkatapos, pauwi na siya ng Pilipinas. Hindi na siya nakapa-check up doon sa ibang bansa. Pauwi na siya, pero hindi siya nagdaan ng opisina. Direkta sa pauwi kasi masama na nga yung pakiramdam. Pero hindi siya nagsabi sa akin na may sakit na pala siya doon sa barko. Pagkatapos ng October yata yun, ng third week yata yun, or last week ng October 2007, nag-uwi na siya, sundo namin sa airport. Pag sundo namin sa airport na nagtaka ako bakit nagkaganon siya, na parang nahirapan siyang huminga, parang namalas-malas na siya. Pagkatapos sabi, ano nangyari? Sabi na ganito daw, ganyan. Na hindi, wala naman to, sabi na ganon. Na pag mapahilot ko to, matanggal lang to, sabi na ganyan. Pero nang pina-check up namin sa doktor doon sa center lang, parang clinic lang ba. Yun din, parang sinabihan siya na magpa-x-ray or Pero hindi siya, sabi niya hindi, na lang ako, magpahilot na lang ako, sabi na ganun. O di, rin to. Tapos parang mga 2 weeks na siya, parang hindi na siya nag-decide na lang siya na magpa-doktor. Okay. After 2 weeks, nang dumating siya noong October Oo. 2007. Oo. Pero mga na siya, mga 3 weeks na siguro na talaga na hindi na Hindi na niya kaya. kaya ang katawan Parang niya. sabi niya sige, na lang Check po, up na pa-check siya. up ako. Dinala namin doon sa Amosop Hospital. Sabi ng doktor, lala na yung sakit. So, kapatid Andrea, para maliwanag sa mga kapatid nating nanonood, dumating siya ng October, masama ang pakiramdam, nagpunta lang muna kayo sa center. Ngayon, pagkalipas ng 3 linggo, nakita ninyo na masyadong malala na ang sakit niya. That's the time na pumunta kayo sa Amosop Hospital sa Iloilo. Pero pagdala doon, mga stay na doon, mga 1 day and 1 night lang. Namatay ka agad. Pagsunod na gabi, mga 11, 12 yata yun ng gabi, namatay na siya. Bakit naman kayo sa Amosop Hospital, samantalang marami namang hospital? Kasi Nagtatrabaho ba siya o ano? Hindi po, ma'am, may membership sila sa Amosop, simply GSU yung barko na inaano nila. Kaya yun, may membership sila sa Amosop. Ano ngayon po ang tungkulin o responsibilidad ng Amosop sa inyo? Ang nag-handle ng kaso namin, Amosop, ang attorney ng Amosop, doon sila sa Amosop niyan. Kasi nung ako refund ako ng parang hinuhulog-hulog nila. Yun sinabi sa akin ng nag-work din diyan sa baba. Sabi niya, ma'am, dalhin mo yung mga papilis mo doon sa 3rd floor. Hanapin mo po yung Sir Jong Biares, sabi niya, kasi siya yan doon kung ano pang pwede niyong makuha. Sabi ng ganon. Bilang miyembro. Oo. So yun, pumunta ako doon sa itaas. Pagkatapos sinanap ko yun. Pagkatapos ang kinausap ako ni Sir Jong na yan. Pagkatapos sabi niya sa akin, saan na yung mga mo? Sabi ko, nandito sir. Sabi Lahat ko. ng mga papeles Oo. niyo, okay. Now, sige. Pagkatapos, wala naman ako may nakuha doon kasi 2 years pa lang siya na member. Kaya kasi mga 5 years daw yun, may dagdag na naman nila, na membership nila. So, bilang kung miyembro pa lang siya, si Edgardo ng 2 taon, wala kayong makukuha ng benepisyo? Wala sila may nabigay, ma'am. Yun lang ang gintipan namin na parang hinulog-hulog nila. Kung ano lang hinulog nila, yun lang ang na-refund nyo. Ang itong sa claim death benefit ng asawa ko to, sila nag-handle ng kaso na to kasi sabi nila, sa insurance ba? Sabi nila, nila to, I-claim. Oo, Sa insurance. Opo. Sabi na, Mrs., kami na lang tutulong sa'yo, bigyan kita ng attorney. Sabi niya na maganda yung kaso mo para, maganda yan para matulungan ka, na kami na lang tutulong. O di, binigay ko naman yung lahat na papilis. Pagkatapos umuwi akong Iloilo. Tapos sinatawag-tawagan ng nila ako kung kailan ako pupunta, kung kaya nga nag-stay na lang ako dito para Sa hindi Cavite. para hindi na masyadong magastos papunta Pero pabalik. 2007 yun. Ano ho nangyari sa claim nyo sa insurance? Yun po, ma'am, kasi sabi nila, hindi, inhawakan na ni attorney, pwede pa rin ni attorney Ragunhan, Alex Ragunhan. Okay. Pero kung wala siya, si attorney, nagsama sa akin si attorney
Mura, hindi sa Mura. Pero ang nag-handle talaga nito si Attorney Alex Saragonhan. Sige. Ano ho ang status ngayon ng claim nyo sa insurance? Ito po, sabi nila, tinanong ko yung, siyempre pinaasa nila ako noon pa tinanong ko na yan. Sabi ko, Attorney, ano ba talaga yung, may pag-asa ba yung, no, Mrs. na 100% yun, umasa ka, sabi niya. Ang ano yan. Magkano po ang kine-claim nyo, kapatid Andrea? Ano yun, kung sa, noon 2007, 2008 na, mga 5 million. 5 million pesos. Oo, ang sa dapat dito. na makukuhang Makukuha. claim insurance O kasi ninyo. under ng bata, depende sa dalawang bata, siyempre hindi pa sila underage pa sila. So, Di para kaila- sa'yo yung, kasi ikaw ang Oo, asawa. gano'n na po. Tapos yun na, pinag-settle-settle, sabi nila. Yung doon sa kabila sa kumpanya, yung attorney doon, si Attorney Agnes Lucero. Di okay naman yun noon na pinag-settle-settle. Sabi niya sa akin, Mrs. okay na maghintay ka lang, ganito, ganyan. Bakit hindi pa kayo nababayaran O ng hindi claim? pa kasi. Sabi ko kay attorney, bakit na ganyan? Di ba sabi mo noon, ganito. Ang maghintay lang ako kasi na yan, patapos na. Pero parang ginaano nila, deny ng yung mga mo daw, papilis ko daw, dinay. Oo. So, lahat ng papeles na sinubmit mo, parang dininay nila yung claim insurance Opo, mo. opo, Okay? parang ganon. Nakakuha ho kayo ng incident report. Opo. Nagawa yun March na. March kasi hinintay March siya. ng sumunod na 2008 na po, ma'am. 2008. Opo. Kasi namatay siya 2007. 2007, So, oo. March nagawa yung incident report. Opo, Okay? kasi dumating siya March, yung pababa na siya. Okay. O di, humingi doon ng incident report, yung opisina. Humingi din ako doon sa kanila. Hindi, pinadala doon sa opisina. Doon ko rin yun kinuha ang incident report na yan. Pagkatapos, binigay ko sa attorney ko na yan. Sa Amosop. Sa Amosop. Abogado ng Amosop. Opo. Okay. Tapos nang tinanong ko yung kung bakit na ganun ang nangyari, sabi nila, dinideny daw yung incident report na yon. Sabi ko, paano nila i-deny na hindi daw yun sila nagawa? Kung paano hindi nagawa, doon ko yan kinuha sa kanila. Sabi ko ganon. Okay. Ngayon ho, nabanggit nyo sa akin na may kaso kayo ngayon. Kasi pag mag-hearing sila, hindi naman nila ako pinapapunta, sila lang. Saan Paano po nangyayari ang hearing? Iwan ko pa yung sabi nila, nandoon daw yun sa Court of Appeal. Hanggang Court of Appeal. Hanggang Court of Appeal niya. Kapatid Andrea, sino ang nagdemanda kanino? Yung abogado ninyo sa Amosop, idinimanda yung insurance o idinimanda ang one shipping para magkaroon ng kaso? Yun nga, hindi ko maintindihan kasi hindi man nila pinaliwanag sa akin kung ano po yung nangyari, kung ano ang... Kasi pag magsabi Pero nasa ako... Court of Appeals. Sabi pero nila, hindi klaro sa inyo kung ano yung kaso. Opo, parang gano'n. Sino ang nagdemanda? Hindi pa rin ho klaro sa inyo. Dapat kayo nagdemanda. Siguro yung kasi sabi na kami na lang bahala dito, sabi na So, gano'n. ganito po ang gagawin natin, kapatid Andrea. Sabi niyo ho, may kaso nasa Court of Appeals. Kukunin po natin yung mga papeles ninyo na hawak, magpapaserox tayo, pag-aaralan natin. May abogado tayo na pwedeng tingnan po itong papeles ninyo at tatawagan namin kayo as soon as possible pagkatapos pag-aralan ng abogado natin. So, ang hinahantay niyo po ay makuha ang claim ng almost 5 million mula doon sa Pandeville Insurance ng mister nyo. Opo, ma'am. Alam niyo ho, mga kapatid, ang hirap kasi nung kaso nito ni kapatid Andrea, meron siyang abogadong nagre-represent pero hindi rin po niya nalalaman anong nature ng kaso, bakit nasa Court of Appeals niya, pero hindi na i-explain kay kapatid Andrea kung ano ang tunay na nangyayari na sa kasong ito. Hanggang ngayon, umaasa pa ang ating kapatid na si Andrea na may makukuha pa po siya sa insurance ng kanyang asawa na si kapatid Edgardo Salarda. Ako mga kaibigan, medyo masalimuot po ang kaso ni kapatid Andrea pero pipilitin po nating matulungan ang ating kapatid para naman makakuha siya ng claim para sa kanyang asawa. Kapatid Nestor, pagkatapos nating mapanood ang istorya ni Andrea Salarda tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Edgardo, na ang kanyang mga papeles hanggang ngayon ay walang nangyayari sa kanyang claim sa insurance, ano pong maipapayo po natin? Base po sa napanood natin, medyo komplikado nga po yung problema, no? At sa ngayon po siguro ma-advise ko lang na magsadya sa ating tanggapan yung asawa at dalhin lahat ng dokumento at i-refer natin sila sa ating legal assistance. Kasi may kausap na po siyang abogado, so mas maganda po siguro kung
yung abogado rin natin ang tutulong sa kanya regarding doon sa claim niya. Ayun. Pero mo, dahil ilang taon na nga daw, kapatid Nestor, na hindi na niya nalaman kung anong naging kaso dahil hindi naman siya na-inform sa kanilang mga hearing. Kaya kapatid Andrea, kinakailangan pumunta ka sa tanggapan ng OWA at nandito ang ating kapatid na si Nestor para i-guide ka kung sino pa ang pwedeng makausap natin sa legal office natin dito sa OWA. At kapatid Nestor, kunwari pumunta na dito si kapatid Andrea, sino naman po ang pwede nating i-refer sa kanya para humawak ng kaso niya? Ang head po ng ating legal department is si Attorney Venus Bravo, or in her place, pwede po kay Attorney Ofelia Alminario. Ayun, nako kapatid Andrea, tandaan mo, siyempre tumawag ka muli sa Buhay OFW para maibigay natin ang mga pangalan ng abogado na kailangan mong puntahan. Siyempre si kapatid Nestor Borayag, siya po ay mag-aasikaso sa inyo, di ba kapatid Opo. Nestor? Good. Ang maganda naman kapatid Nestor, at ngayon alam na ni Andrea kung sino ang pupuntahan niya dito sa OWA. Ngayon naman sa ating pagbabalik ay malalaman natin ang istorya ng ating kapatid na si Sylvia Samson. Magbabalik po ang Buhay OFW. Doon ako galit na galit eh. Oo. Kapwa mo Pilipino, sila ang nandurugas. Napakasakit kapwa mo no? Pilipino. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Nagsimula ang kanyang kwentong buhay OFW noong dekada 60. Saksihan natin at kapulutan ng aral ang masaya at makulay na buhay ni Miss Tessie Marcos. Born and raised in Manila, natapos ng kursong nursing si Miss Tessie Bagtas sa University of the Philippines. Taong 1965 nang pumunta siya sa Amerika under the exchange nurse program between America and the Philippines. Ang sabi ng mga Amerikano, pwede pagpunta ang mga registered nurses dito as a student. 4 na oras kaming may klase, 4 na oras kaming nasa clinical field para namin matutunan ang standard of nursing care sa Amerika. Si kapatid Tessie Bagtas Marcos ang first Filipina appointed as Vice Chairperson and Board of Director for the Guam International Airport Authority. Siya din ay Board of Trustee of the Filipino Community of Guam, Board Member of the American Cancer Society, and recipient of the Most Outstanding Woman Award given by the Bureau of Women's Affairs Government of Guam. Sa ngayon, very active si Tessie sa iba't ibang socio-civic activities. Karamihan sa kanyang projects ay may kinalaman sa pagtulong sa kanyang kapwa Pilipino. Magandang gabi, Ate Tessie. Magandang gabi din sa iyo, kapatid Marisa, Ate Marisa. Yes. So far, ano ba yung mga usual na mga nagiging problema o mga buhay ng mga registered nurse natin? After 2 years, dapat talaga bumalik ka na. Eh, yung iba siguro, nakakita din ng pag-ibig ng mga gano'n, nakapag-asawa, ayun na, okay na yun. Pero yung iba siguro, hindi nagkaroon ng pag-ibig, ng makakapalaran na mapag-asawa. So, nag-stay sila doon, ano. Pero eventually, kasi kailangan ng kanilang skills, sponsoran sila ng mga hospital. So, maganda talaga ang mga takbo ng buhay ng mga Filipino nurses natin doon, babae at lalaki. Nung pumunta ka na ng Guam, hindi ka na nag-nurse doon? I worked na as a manager ng Pacific Care. Una, FHP yung pangalan. Tapos Pacific Care. It's an HMO na meron kaming medical plan we offer sa aming mga
mga tao doon na nagtatrabaho sa US government, sa government of Guam, at saka sa mga private companies. Yung mga private companies, mga construction companies, mga hotels, may mga OFWs dyan na covered ng medical care. Yes. Kasi sa Amerika, kailangan ang employer mag-provide ng medical care. Oo, care para sa Ate Tess, pag-usapan naman natin, ikaw daw ay isang cancer survivor. Yes. Kaya naging board member ka ng American Cancer Yes. Society. Anong sakit ba ito? Anong Kasi cancer noon, ba? 1998, naghahanda kami, excited kami kasi manganganak na yung aming anak na panganay. Eh di siyempre, ako, ang advocate ko, you have to do your monthly breast health examination. Ang mga kababaihan natin, kailangan kakapain natin ang ating mga dibdib buwan-buwan para malaman natin kung tayo ay may mga bukol, may mga lump dyan sa ating dibdib, ano? Nakapa ko. Sabi ko, tumawag ako kay Leslie. Leslie, kailangan makita ko si Dr. Charles ngayon. Maski na mag-antay ako na ang huling pasyente. Tama, meron nga. Ngayon, wala pa kaming mammogram. Ay, meron tayong ultrasound machine dito. I-ultrasound na ako. Nakita, meron doon. Doon sa mammogram ko, ginawa ko pa din, pero normal. Okay. That means na I fell into the 10% false negative. Oh, that's So, good. ibig sabihin nun, sa bawat 100, maaring may 10 na normal, pero meron palang mga May lump konting doon. ano, Oo. ha? So, nagpa-schedule ako ng biopsy. Yung doktor, kaibigan ko, at naging lieutenant governor sa Guam. I'm sorry, it's malignant. Aba, eto na kamo, Diyos ko. Sabi ko, sino na mag-aalaga sa mami ko? Correct. Mother ko kaagad ang inisip Oo, ko. dahil nandoon din siya. Yes. Okay. Sino mag-aalaga sa mother ko? And then yung asawa pumunta sa TV room, may pinatutugtog. Para yata wala sa wisyo. yung kanta. Eh, siya palang kumakanta. Okay. Umiiyak siya, humahagulo siya na iyak. Nakiyak din ako. Wow, same. Okay. Nakiyak ako. Pagkatapos sabi ko, teka nga muna pala. Hindi ako mamamatay, kaya ka siguro umiyak. Baka akala mo Baka mapag-asawa ka na. Hindi pwede. Correct, Sabi ko. correct. Kaya sa mga may cancer, kailangan natin ang ating pananampalataya Yeah, belief. and the willpower to survive. Correct. Alam ba ninyo, ang asawa ko ay cancer survivor din. Pareho! Yes. Pero Ate Tess, eventually ba? Inoperahan ka ba? Inoperahan Yes, ba si Tito Jerry? inoperahan ako. Pagkatapos, sabi ng doktor sa akin, this is it. Hindi mo kailangan ng chemotherapy, hindi mo kailangan ng radiation, pero bibigyan ka namin ng oral medication. 5 taon mong iinumin. But it's still fine. So, ininom ko yan. Religiously, Religiously, 3 taon lang ako, tapos nag-umpisa na akong dinugo ako. Okay. So, kailangan i-colposcopy ako para malaman. So, pinatigil na. Binigyan naman ako ng panibago, tinapos ko yon. Itong sa asawa ko, I would like to share with you kung paano, gaano ka-misteryoso ng Panginoon Diyos, kung gaano tayo kamahal. Nasa Hawaii kami tuwing Mother's Day eh. Tapos, nauna na siyang bumalik. Hating gabi, tinawagan ako. Ang nakontak yung aming anak na pangalawa, pinakausap sa akin, nabugbog ang asawa ko. Nabugbog siya kasi isang taga doon na bata pa din, na pinagsabihan lang niya na hindi ka pwedeng mag-park dyan sa Chamorro Village sa mini pavilion. Yes. Galit siya, ayaw niyang pagsabihan siya. Okay. Pagkatapos ngayon, binalikan niya asawa ko, bugbog sarado, nagkaroon ng subluxation of lens. Yung lente ng mata niya sa kaliwa, pumunta sa likuran ng mata niya. That's the Because reason of that, nagkaroon siya ng nalaman, cancer? kinat-scan siya. Nakita ngayon na merong maliit na nodule. So, meaning to say, if it didn't happen, It did not hindi happen. malalaman. Definitely. Ngayon naman, Ate Tess, yung Filipino community po natin sa Guam, ano-ano ba yung mga naging proyekto ninyo dito sa Madaming atin? sa ngayon, ang proyekto na ginagawa ng Filipino Community Camp ay nakikipag-ugnayan sa opisina ng Vice Gobernador for beautification. Kasi isa doon malaking rotonda, gusto namin maging malinis at mapinturahan bago, maging maganda sa paningin ng mga tao, ay nakapangalan sa dating Arsobispo ng Guam na may lahing Filipino, Archbishop Flores, Felix Berto Flores Rotonda. So yun ang kanilang mga proyekto ngayon. So ang mga nagkaroon ng project na magkaroon ng sariling Filipino Community Center, nagkaroon sila ng fundraising, nagkaroon Mr. Filipino Community of Guam,
Ang husband ko, si Jerry, naging Mr. FCG ng 1995. Wow. Tsaka ako ang naglagay ng Little Miss Guam sa Guam. Little Miss Guam ng Nueva Ecija. Nueva Ecija. Naku, parang in line ito sa aming buhay OFW Foundation na will be putting up centers. Hopefully, magpa-pilot tayo sa Luzon, Visayas, and Mindanao, and we'll be coming out with our contest, diba? Yung ating international contest. Magkakaroon tayo ng military build-up sa Guam. Kaya nakafocus ang Guam ngayon. Dahil kasi madaming mga kailangang mga makatulong doon sa construction sa mga ganito. Pero kailangan talaga maging maingat tayo. Hindi lahat na magsasabi, oy, nagre-recruit ako ng taga-Guam. Mali, hindi dapat. Kailangan i-check nila sa POEA. Sa mga license at sa mga legitimate na recruitment agencies. Kasi doon ako galit na galit Oo. Kapwa mo Pilipino, sila ang nandurugas. Napakasakit, kapwa mo no? Pilipino. Kaya, ang aking panawagan, ipagdasal natin, na maging maayos naman ang mga kaugalian ng ating kababayan. Yeah. At alisin ang pagsasamantala. Tama. Kita nyo naman ang ating kapatid na si Tess, nasa Guam na. Yung puso pa rin niya, nasa kapwa Pilipino pa rin. Kaya yon, pinipilit niya mag-head siya nitong Filipino community natin sa Guam at na makatulong sa mga kababayan natin. At syempre, hindi lang po tayo sa Guam pupunta, babibisitahin din po natin ng Dubai para makita natin ang mga kapatid natin kung anong mga pwede nating maitulong sa kanila. Sa mga kababayan po natin sa Guam, mapapanood niyo po kami every Saturday ng 2 p.m. Maraming pong salamat, kapatid Tess. Maraming salamat din. Ayan. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang asawa ko gusto na niyang umuwi. Ngayon, hindi pa siya pinapauwi ng employer niya. Nasaan ang asawa mo? Nasa Jeddah pa po. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Plus Home Global Corporation. Buhay OFW. Nagbabalik po ang Buhay OFW at syempre kasama pa rin po natin ang ating kapatid na si Mr. Nestor Borayag ng OWA. Kapatid Nestor, papanoorin natin ngayon ang istorya ng ating kapatid na si Sylvia Samson mula sa Antipolo City. Kapatid Sylvia, ano ang problema natin na gustong idulog sa Buhay OFW? Ang asawa ko gusto na niyang umuwi. Ngayon, hindi pa siya pinapauwi ng employer niya. Nasaan ang asawa mo? Nasa Jeddah pa po. Gusto niya nang umuwi. Anong trabaho niya? Sa, aircon technician. Aircon technician. Anong pangalan ng asawa mo, kapatid Si Sylvia? Silidonio Samson Jr. Siya ay aircon technician sa Jeddah, Saudi Yes, po. Arabia. Kailan pa siya nandun? Nung 2008. 2008. Opo. So, ang kontrata niya, gano'ng katagal? 2 taon lang dapat ang kontrata niya. Oh, Ngayon, so lumagpas na siya. 9-10. Naka- Lumagpas na siya Oh, ng ilang buwan. Years na po talaga, 1 taon. Isang taon kasi 2008, nandun na siya. Early part ng 2008, 9-10. So, lagpas na siya ng 2 taon. Opo. Okay. Bakit niya nang gustong umuwi at ba't hindi siya makauwi? Yun nga pong hindi ko alam bakit hindi pa siya pinapauwi. Ngayon, wala na siyang sahod mula nung August. Kasi umalis na siya doon sa employer niya. Kasi nga, lagi siyang pinapangakuhan daw na pauwiin siya ng ganyang buwan. Tapos sumabot na ang ganyang buwan. Wala na naman, hindi na naman siya pinapauwi. Ngayon, umalis na talaga siya doon sa employer niya at lumapit siya doon sa labor. Natin, sa Jeddah. Sa Saudi, opo. Ngayon, may hearing daw po sila. Nung unang hearing, nung September 8. Ngayon, hindi daw sumipot yung employer. Anong pangalan ng employer? Anong Factory company? Ha? Factory daw yung apelyido. Factory ang apelyido. Okay. Egyptian Wala ano siyang doon. pinipirmahang extension of Wala contract. naman daw po. Wala. Okay. So, kapatid Sylvia, nung huling nagkausap kayo, nung yung mister na si Celedonio, wala naman daw ba siyang problema doon? May nakaaway ba siya? May kaso ba siya doon? Or meron siyang mga bagay na hindi nasasabi sa'yo? Last niya palang sinabi na sana makuha daw niya yung benefits niya, tsaka yung, may pundo po kasi sila doon eh. Baka naman yun din ang isang rason. Gaano kalaki ba
ang benefits na dapat niya. Kasi pagka nagtawag tayo sa OWA, sa welfare officer, dapat kumpleto ang mga detalye mo na meron siyang ine-expect na mga benepisyo coming from the employer. Kung magkano ito, ilang taon, dapat alam natin yun. Oh, ha? yan nga ang gusto, expect din niya po na makuha niya sana. Bago para siya pag umuwi. Opo. So, kapatid Sylvia, saan manggagaling ang benepisyo? Doon sa employer? Sa employer po. Sa employer na kailangan maibigay yung kanyang benepisyo para makauwi siya sa Pilipinas. Yes, ma'am. Tsaka yung pondo po niya. At yung pondo niya doon. Pero ibigay mo yung buong detalye niyan dito sa ating secretariat, dito sa Buhay OFW. At saka pagpe-pray natin na maayos na yung problema mo as soon as possible, ha? Yes, ma'am. O, sige, kapatid Sylvia, ha? Ma'am, salamat. Ayan, kapatid Nestor, medyo masalamuot din itong istorya ng ating kapatid na si Celedonio Samson. Ano po ang masasabi nyo na dapat 2 years ng contract, umuwi na siya dapat, pero hanggang ngayon hindi siya pinapayagan ng kanyang employer? Nabanggit nyo po na nagsampa yata ng kaso. No? If I understand it right, base po sa batas ng Saudi, for as long as meron pa pong kaso, kailangan tapusin muna yon. So, it's either na kung finish contact man siya, but nag-file siya ng case, so kailangan po matapos yan. Magkaroon ng resolution, then bago siya makauwi. Ayun. Then, nabanggit din po na hindi sumipot ang kanyang employer. Employer na no? Egyptian. I think meron po yan na until 3 hearings. No? And kung hindi pa rin sisipot yung employer, then the judge will decide para ma-resolve yung kaso. Ayan, kapatid Sylvia, sinabi ng ating kapatid Nestor na kinakailangan na tapusin at least hanggang 3 hearing kasi nung una hindi sumipot ang iyong employer na Egyptian. Pero talagang hindi pa pala makakauwi ang iyong asawa dahil may kaso kahit finish contract Apo. na. So nagsimula na naman daw siya magtrabaho pero wala na naman daw siyang panibagong kontrata. Allowed po ba ito? Mas maganda nga po yung nagtatrabaho siya. No? Instead na nag-stop siya. At least, since meron pa siyang mga claims, all of that will be resolved pag nagkaroon na po ng final judgment. So, mas maganda po at least, kung hindi man siya sumisweldo sa ngayon, yan naman po ay mabibigyan ng karampatang solusyon once na magkaroon na ng final judgment. And yung mga pinagtrabahuhan niya, I'm sure nababayaran po yan kasi services rendered po yan. Ayun. And if I may add, since nandyan na po siya at nakapag-file na ng case and natugunan na po, nagpunta na siya sa Philippine Labor Office, wag po sila mag-alala at sila naman ay aalalayan ng ating konsulada at ng Labor Office sa Jeddah. Ayan. Kaya wag po kayong magsasawa na makipag-ugnayan sa Philippine office natin sa Jeddah dahil kung hindi ay nako, baka po mapabayaan ang inyong kaso. Kaya parati makipag-ugnayan. At syempre, kung kinakailangan po ninyo ang tulong ng Buhay OFW, kami naman po ay direkta nakikipag-usap sa OWA at ang ating kapatid ni Nestor ay nakaalalay po sa atin sa tuwid-tuwina. Sana naliwanagan, kapatid Sylvia, ang iyong problema. Maraming salamat, kapatid Nestor, sa oras na binibigay mo parate sa Buhay OFW dito po sa OWA. You're welcome po at makakaasa kayong palagi ng suporta at tulong ng OWA sa ating mga Pilipino manggagawa. Ayan, have a prosperous New Year po. Happy New Year din po. Mga kapatid natin sa buong mundo, magbabalik po ang Buhay OFW. Inamin po niya, sir, kasi naka-line up na ako at inhanapan ako ng COC, kailangan ko na 1 month pa daw bago may release yung COC kasi walang papel. So yung bata, wala siyang ginawa, wala siyang magagawa kundi pumunta ng rekto, bumili. Naanyayahan po ang Buhay OFW sa pinakamalaking pagsasama-sama ng overseas Filipino workers kasama ng kanilang pamilya. Ang Mega Balikbayan OFW Expo 2011. Ang Mega Balikbayan OFW Expo ay taunang event kung saan nagkakaroon po tayo ng pagkakataon ang ating mga OFWs na malaman at mapag-aralan ang iba't ibang business opportunities and investments sa ating bansa. Layunin po nito na mamulat sa kaisipan ng ating mga OFW ang importansya ng pagkakaroon ng sariling negosyo at ang tama at legal na pamamaraan ng pag-i-invest. Ibinabahagi sa ating mga OFW ang iba't ibang business knowledge and skills patungkol po sa franchising, sa distributorship at iba pa pong mga business options.
Welcome po dito sa Mega Balikbayan OFW Expo and Travel Philippines Show. And we hope that you will enjoy. Sana naman yung kanilang mga pinaghirapang kita ay mailagay sa mga credible, yung kapani-paniwala at mahusay na investments para po lumago. Matanim sa kanilang kaisipan na sila ay hindi dapat magpermanente sa ibang bansa. Sila ay dapat bumalik pa rin dito sa ating bansa para magnegosyo, ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan, at dito na nila palakihin yung kanilang pamilya. Tagline ng aming mga estudyante sa business ay, "We learn to do business by doing business." Bakit hindi po tayo magsama-sama para po magkaroon tayo ng iisang vision, iisang mission, para hindi na lang po tayo nagkakawatak-watak. Inventories can be managed, but people should be led. Our Obra awardees this afternoon from X-Link are the true leaders of a century. The OFW family should be one with you, and definitely Buhay OFW will be supporting you all the way. Ayan. We would like to announce that Buhay OFW is launching a program. Ito po ang Buhay OFW Center nationwide. We will be having 2 in Metro Manila, 5 in Luzon, Visayas, and Mindanao, 5 each. And we would like to start this with our Obra awardees, Engineer Aguilar, because we will be having like e-library, values formation, livelihood, training, seminars. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon para maibahagi sa ating mga OFWs ang ating proyekto para sa ating programa sa Buhay OFW, kung saan sila at ang kanilang mga mahal sa buhay ang bida. Ito po ang Mr. and Miss Citizen of the World. Magkakaroon po ang Buhay OFW TV ng isang search. Search po ito ng Mr. and Miss Citizen of the World. We have launched it sa ICCT colleges, attended by almost 1,000 students from 8 campuses, and this will be nationwide and international. Buhay OFW. San Miguel Corporation. Dr. William S. Ko of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Food Supplement. Home Global Corporation. Buhay OFW. Alamin natin kung paano makakatulong sa atin ang TESDA para maging handa sa ating pagtatrabaho abroad. Ang MACU o ang Maritime Assessment and Certification Unit ay itinatag para matugunan ang requirement ng International Maritime Organization para sa mga seafarers, ang pagkakaroon ng Certificate of Competency. Ang Certificate of Competency ay katunayan
na sila ay mga qualified and skilled seafarers. Ipinapakita ang Certificate of Competency sa bawat port of entry na kanilang dadaungan. Malaki ang multa nila o kaya bababa sila ng barko, sayang naman. Napakababang halaga ang binibigay ng TESDA for assessment na ginagawa namin at a cost of 200 pesos only. Ang MACU ang nagko-conduct po ng portfolio assessment sa lahat ng mga deck and engine ratings sa mga seafarers. Ang MACU lang ang tanging may authority na mag-issue ng Certificate of Competency. Ito po ay responsibilidad ng ating gobyerno sa ating mga seafarers. Wala namang kailangan dalhin kung hindi yung kanilang mga requirements na nagpapatunay na sila ay mayroon ng kaalaman. Number 1, yung mga medical certificate na ang validity ay 3 months period. Yung kanilang original na COC na i-renew. Ang pinakamahalaga yung service record or sea service na tinatawag. Kailangan po original yan at may seal po ng kumpanya. Magbibigay sila ng pictures, passport size, colored, na nakalagay po yung kanilang kung it's either engine or deck. Isa sa mga assessor sa MACU, si Captain Heron. Dala-dala niya ang 25 years of experience in seafaring sa pag-a-assess sa kanyang kapwa seaman. Sabi nga nila, yung dollar na pipeke, ito pa kaya? Kaya madaling pikihin po yan. Ginagawa po namin, pag nahuli po namin yung peke na yung document, automatic po yan po ay kinoconfiscate namin, tinatatakan po na yan po ay peke at hindi na magagamit ng bata. So kawawa naman po yung bata, biktima lang naman po siya. So ang ginagawa po namin, ang sinasuggest po namin, mag-i-start po siya from the very beginning. Una po ay ginagawa po namin, pupunta yan sa assessment center. Then he will perform the actual assessment para ma-issuehan naman uli yung bata. Ano nga ba ang kailangan para ma-qualify sa Certificate of Competency? Sa aming portfolio assessment po ay at least nagamit niya po yung COC niya sa loob ng 5 taon, at least minimum po ay 1 year. Yung naman pong hindi po qualified, halimbawa alanganin po siya, ay ginagawa po namin, halimbawa 11 months, 15 days, ini-interview na lang po namin. Halimbawa, carpenter, painter, na hindi po nila nagagamit, yan naman po ay pinapa-reassess po namin ng actual po yan. Pinapapunta po namin po yan sa assessment center. Bilang isang seaman, nakikiusap po si Captain Heron na maging maingat para wag mabiktima ng mga peking COC. Dito po sa MACU, inanyayahan ko kayo dito. Dito po ay napakadali po ang processing. Hindi kayo abutin dito ng 1 oras, tapos na po kayo. Na katulad ng naririnig nyo doon sa kalabas na mahirap po ang processing sa MACU. Dito po makita nyo, we have 5 evaluator, we have assessor here, they can assess you. Binabati ko yung mga anak ko, saka yung pamilya ko sa Bicol, saka sa Bulacan, sa Cebu. Kamusta po kayo dyan? Binabati ko yung 4 kong anak, si Kathleen May Alfonso, si Cedric, saka si Prince Vincent, saka yung mother ko, si Violeta Sindo. Nabati ko po yung asawa ko at mga anak ko, dalawa sa Iloilo. Binabati ko po yung asawa ko nasa Oroquita. Sinasabi na ang taon ng Water Dragon ay maghahatid sa atin ng maraming pagkakataon para makamit ang isang magandang buhay. Posible po ito kung sasabayan natin ng sipag at tiyaga. Kagaya na lang ng ating mga mahal na OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Anumang propesyon, anumang uri ng trabaho, saludo ang buhay OFW sa inyo. Hanggang sa muli, ito po niyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, sa kampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW.